Magandang buhay! Halina't ating pag-aralan ang panitikan sa Pangasinan. Ang Pangasinan ay isa sa 77 lalawigan sa Pilipinas. Ang pangalang Pangasinan ay nanggaling sa panag-asinan nang ibig sabihin ay bayan ng asin. Galing ang termino mula sa mga taong ang pangunahing hanap buhay ay naninirahan sa baybaying dagat sa Bolinao at Dasul, kung saan ang pinakamataas na kalidad ng asin ay dito ginawa. Ang Pangasinan ay matatagpuan sa hilagang kanluraning bahagi ng Luzon at nakaharap sa kalawakan ng dagat China. Bago dumating ang mga Kastila, ang Pangasinan ay yun lamang mga lugar sa baybaying dagat na kung saan maraming makikitang bolo, isang magandang uri ng kawayan na matatagpuan sa paanan ng mga bulumbunduki ng mga tarem, paniki at kamiling. Ang bolo ay ginagamit sa paghahari ng mga sawali at bilao. Nang nagsimula ang pananakop ng mga Kastila, unang nasakop ang mga lugar na may parehong naninirahan at parehong mga wika. Hindi rin nagamit ang kabuluan dahil unti-unti nang naubos ang mga bulo sa paligid nito. Ang Pangasinan ay mayaman sa sari-saring katutubong panitikan. Mapapansin ang malalakas na impluwensya ng Kastila at Amerikano sa kanilang mga panulat. Isang halimbawa nito ay ang Aligando. Ito na yata ang maituturing na pinakamahabang katutubong awit na may 565 na linya. Ito rin ang itinuturing na orihinal na awit pamamasko na umabot ng halos 2 oras bago matapos. Ang salitang Aligando ay galing sa Kastilang salita na ibig sabihin ay aginaldo. Inawit ito na may 2 boses sa saloy ng musika ng gitara. At matapos awitin ang Aligando, sila ay iniimbitahang maghapunan o magmerienda. Hanggang sa kasalukuyan, papila pa rin ang kansyonan, isang paligsahan sa pag-awit tuwing may kapistahan. Minsan naman ay isang barangay ay nagtatanghal ng isang sarswela. Tuwing mahal na araw ay itinatanghal ng isang grupo sa Malindong Binmale ang isang sinakulo sa iba't ibang lugar. Ang Pangasinan ay mayaman din sa uliran, mga alamat, diparan o maksim, pabitla o bonikyu, mga bugtong, guzos o mga nobelang awitin or inaawit at pabasa para sa mga pasyon. Ang anlong o tula at tungtong na kwentong patula ay nagsimula noong panahon ng Amerikano, ngunit nawala ang pagbigas nitong tradisyon. Ang pasintabi ay isang ikling panimulang awitin bago simulan ang isang pagtatanghal. At diyan nagtatapos ang kasaysayan sa panitikan sa Pangasinan. At ngayon, pag-aralan naman natin ang mga akdang pampanitikan sa Pangasinan. Meron silang maikling kwento, salawikain at mga bugtong. Sa maikling kwento ay meron tayo ditong 2. Ang alamat ng 100 Islands na salin ni Romuald V. Potasio at ang trahedya sa buhay ni Tatay na salin naman ni Norato E. Cabrera. Pakinggan natin ang kwento ng 100 Islands na salin ni Romuald V. Potasio. Sa hilagang kanlurang baybayin ng Pangasinan, sa mapayapang kalawakan ng gulpo ng Lingayen, nakalatag ang isang tanawin na mistulay hiningi mula sa isang panaginip ang 100 Islands. 124 na pulo, tila mga dambuhalang kabute na tumubo sa asul na dagat. Sa kabila ng mga tanawing ito ay may mga kwentong alamat na nakaugat sa kasaysayan ng mga isla. May 2 bersyon ng kwento.
na pinapakita na kung paano nagsimula ang misteryo at hiwaga ng 100 Island. Ang unang bersyon, may isang mapayapang kaharian sa baybayin ng Alaminos na pinamumunuan ng isang mabuting radya. Nagbanta ang mga mananakop na sumalakay mula sa karagatan upang nakawin ang yaman ng kaharian. Pinili ng radya ang 100 ng kanyang pinakamatatapang na mandirigma sa pangunguna ng kanyang anak na si Datu Mabiskeg upang salubungin ang mga kaaway sa gitna ng dagat. Naganap ang isang mahaba at madugong labanan. Nagtagumpay ang mga mandirigma ni Datu Mabiskeg sa pagtataboy sa mga kalaban, ngunit walang nakabalik na buhay. Sila'y namatay sa dagat, nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan ng kanilang bayan. Kinaumagahan, sa halip na bangkay at mga sirang bangka ang lumutang, nakita ng mga tao ang mga bahaging iyon ng dagat na napuno na ng maliliit na pulo. Pinaniniwalaan na ang mga Diyos ay humanga sa kanilang walang katulad, nakagitingan kaya't ginawa nilang mga pulo ang mga katawan ng mga mandirigma. Ang 100 Islands ay nananatiling simbolo ng kanilang walang hanggang kabayanihan at nagsisilbing mga walang kamatayang tagapagbantay ng baybayin ng Alaminos. Meron tayong iba't ibang interpretasyon sa kwentong Ang Alamat ng 100 Islands. Para sa akin, pinapakita lang dito ang katapangan, paninindigan at pagmamahal sa tinubuang lupa. Ang paggawa ng mabuti sa kapwa o kahit sa mga taong naging masama sa iyo o sa atin ay tanda ng katapangan, katatagan, katalinuhan at pagmamahal sa kapwa. Kaya ng nakararami, overcome bad with good. Wala ka man sa mundo, ang kabutihang nagawa sa kapwa ay mananatili sa kanilang puso at diwa. Sa pagpapatuloy ng ating mga akdang pampalitikan sa Pangasinan, tunghayan naman natin na isang maikling kwentong pinamagatang ang trahedya sa buhay ni Tatay na salin ni Honorato E. Cabrera. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag. Ang akdang trahedya sa buhay ni Tatay ay salin mula sa orihinal na My Father's Tragedy ni Carlos Bulusan na isinalin rin sa Filipino ni Honorato E. Cabrera. Si Carlos Bulusan ay isang tanyag na manunulat na nakipagsapalaran sa Amerika. Mula sa pamilyang salat sa buhay, ngunit hindi ito naging hadlang upang maabot niya kanyang mga pangarap. Karaniwan sa kanyang mga naisusulat na akda ay base sa kanyang tunay na buhay. Ang akda ay pumapaksa sa nakapanlulumang pangyayari sa buhay ng isang ama na maituturing na trahedya ang pagkakaluto ng kanyang pinakaingatang manok panabong na si Bonnie. Pinapakita lang sa kwentong ang trahedya sa buhay ni Tatay ang tunay na sitwasyon sa buhay ng mamamayang Pilipino. Bukod sa kahirapan, ang kadalasang away ng mag-asawa ay ang mga sumusunod. Una, walang matinong trabaho ang asawa. Pangalawa, manhid at di marunong makiramdam sa mga gawaing bahay. Pangatlo, tamad at kulang sa diskarte sa buhay. At higit sa lahat, kapag may bisyo ang asawa. Ang ama ayon sa Biblia at sa pamantayan ng mga tao ay dapat ang ama ay isang pinuno, guro, tagapangalaga, tagapaglaan at huwaran. Ang ina naman ayon sa Biblia at sa pamantayan ng mga tao ay dapat ang ina ay mapagmahal at tagapangalaga, tagapagturo ng mabuting asal at pananampalataya, ilaw ng tahanan, huwaran ng kabutihan at karunungan at sumusuporta sa asawa at sa pamilya. Batay sa aking sariling opinyon, ang maikling kwento na trahedya sa buhay ni Tatay, ang ama ay hindi nito nagampanan ang kanyang mga tungkulin bilang haligi ng tahanan. Hindi nito nasunod ang utos ng Biblia na maging mabuting pinuno, guro, tagapangalaga, huwaran at higit sa lahat
ang tagapaglaan sa pamilya sapagkat mas inuna pa nito ang himasan ng kanyang alagang manok na panabong na si Bonnie kaysa maghanap ng mapapagkitaan o anumang trabaho. Likas naman sa mga ina ang mariskarte lalo na kapag sikmura na ang pinag-uusapan. Ang pagkain ng alagang manok na panabong ay tanda ng katapangan at tugon sa kumakalam na sikmura. Sumasalamin ito sa tapang, diskarte at sakripisyo ng mga ina. Lahat ay kayang gawin sa ngalan ng pagmamahal at dedikasyon sa pamilya, higit lalo na sa mga anak. Pag-aralan man natin ang mga bugtong at salawikain sa panitikan ng Pangasinan. Bakit may bugtong at salawikain? Ano ang dulot ito sa buhay ng mga Pangasinense? Ang mga dahilan kung bakit may bugtong at salawikain. Una, paraan ito ng pagpapasa ng karunungan. Noon kasi wala pang aklat at teknolohiya. Ginagamit ng mga ninuno ang bugtong at salawikain upang ipasa ang aral, kaalaman at karanasan mula sa matatanda patungo sa mga kabataan. Pangalawa, salamin ng kultura at pamumuhay. Halimbawa, pamumuhay sa bukid, pagpapahalaga sa pamilya at komunidad, at paniniwala, asal at tradisyon ng mga Pangasinense. Pangatlo, panturo ng mabubuting asal. Ang salawikain ay gabay sa mabuting kilos tulad ng pagiging masipag, magalang, matapat at responsable. At ang pang-apat ay libangan at talas isipan. Ang bugtong ay ginagamit bilang laro at aliwan. Nagpapatalas ng isipan at obserbasyon at nagpapasigla ng talakayan sa pamilya. At ang halimbawa naman ng mga bugtong ay yung una, ay salo, ay ama, ay agi, sagot sa lumagi. Yung pangalawa, buning Chaines, aliber na batunes, sagot ates. At ang pangatlo, pilimero ang lamak, pidwa ang awit, pitlo ang puti, pipat at lak, sagot bungang niyo. Ang halimbawa naman sa salawikain ay una, mainumay, yatambalin so sugat na laman, mahirap yatambalin so sugat kagalangan. O kaya sa Filipino naman ay madaling gamutin ang sugat mo sa katawan, mahirap gamutin ang sugat ng iyong dangal. Pangalawang halimbawa ay say ari no kabubuskag to masamit, itno adiral ang pait. Ang pag-ibig kapag bago ay matanis, ngunit kapag ito'y kumupas na, ito ay mapait. At ang panghuling halimbawa ay ang makapoy suunlad at tigil, tano na pilag na puli, kanian, pasen, kalaid abida, tano na pilag ka agmo na okna. Di mabuti lumagay ka sa mataas dahil kapag bumagsak ka ay masakit. Kaya't lumagay ka sa mababa at ang pagbagsak mo ay di gaanong masakit. At siya nagtatapos ang ating pag-aaral sa mga akdang pampanitikan ng Pangasinan. Hanggang sa ulitin, paalam!